Yun, Mother, paano mo nahati-hati ang oras mo? Kasi may concert, nagpo-produce ng movie, tapos nagmamanage. Ako, nagtaka rin ako. Nakakayanan ko yan bago ako matulog. Nakakalendar na. Nag-ano na ako, yung nakaplano na yung, naka-pencil book na yung isa-isa. Okay. Pero hindi pwedeng magsabay yung concert at saka yung pagpaproduce ng film kasi mas madugo yung concert kasi ang daming mga days of rehearsals. Ang daming konsepto na pinag-isipan, hindi naman po pwedeng isang choreographer lang, isang vocal coaches lang. So iba-iba, may in every concert meron akong dalawang choreographers, meron akong isang pang pop choreographers, meron akong may kausap ako, may pop choreographers, meron akong jazz choreographers. Iba-iba, tapos pagdating naman sa during the show mismo, yung concert proper, syempre hindi ako gumagamit ng director kasi ako yung sa live, ako talaga yung di-direct ng concert. Sanay ka sa live. Kailangan meron lang akong dalawang assistant sa dalawang stage na ka-dancer ko rin. Kasi alam ko yung pag dancer ka na director ka, tapos ang ipi-perform mo, variety, alam na nila. So, ako ang more on graphics sa visual at saka yung sa mga lightings. Kasi nabubuhay ang performance ng performer sa stage pag nalalaro mo yung ilaw and music. Yun yung key yata ng performer talaga. At saka ayan yung key ng presentation ng mga stage. Pero may bala ka rin na mag-direct ng film balang araw. Wala talaga akong balak mag-direct ng film. Parang hindi ko kaya yan. Line producer lang, produce, gano'n. Produce, okay lang. Kasi magbigay ka lang naman ng pera eh. Tapos meron naman kami creative na talaga agad. Basta ang inputting kasi dyan, once meron ng ang inputting kasi dyan, kung meron ng synopsis, meron ng story, aandar na yung konsepto ng pelikula. So, syempre, meron kami mga tinatawag ng series of pre-production meeting, mga 2, twice, presentation ng asan ang location from that particular project, in the particular concept, gamay-gamay na rin. Tapos, mag-isip na kami kung sinong assign director ko. Parang, ito bagay kay Direct A, bagay kay Direct B. Meron kami mga directors na binabagayan kasi merong romance, merong suspense romance, merong love triangle, gano'n. So meron kami. Kung hindi ko naman magagawa yan, kung hindi ko naman sa movie kay si Dennis Evangelista, kasi talagang siya yung ulo lahat yan. Tapos tinuturuan naman niya ako. Pero pagdating sa concert talaga, kahit ako mag-isa kaya ko. Talbo. So itong bagong project mo ngayon na sinushoot? Ito yung new project ko na ang mga lead stars ko dito. Of course, yung partner na Annalyn Bataler, si Mac Morales, tapos yung The Missing Girl, si Karen Lopez, si Paula Santos. Tapos humingi ako ng mga support from LDG artists din, madami, sila Julian Richard, Margaret Season, sila Roxanne Rivera, Krista Miller, sila Joko Rivera. So yun yung mga support. And I'm so happy kasi in-spoiled ako ni Boss D. Sige, kung sinong gusto mong i-cast from LBG, i-cast mo na. So, yun. Anong title nito ka ng showing? Ang showing is gonna be on November 12. Yan yung advanced screening ng DMX. But yung regular streaming niyan is on November 22. Okay. The title of the movie is The Next Room Affair. Yan. Directed by Chris Novabos. Tapos yung screenwriter namin si King Abalos. Ayan. Pero paano mo naitatawid si Mac from wholesome sa BMX? Kasi pag may partner siya, may collab team, wholesome siya. Actually, nahihirapan kami from the start kung paano namin i-convince yung mga followers ni Annalyn at saka ni Mac. Kasi
kasi yung expectation kasi ng mga supporters ng Malin, lahat yun may mga families, mommies, ate. So there are more on wholesome side na parang kilig-kilig, tapos holding hands, gano'n, posted in video, in SOCMED, natutuwa sila doon. But kasi, kailangan din kasi ni Mac na tumawid sa, it has been studied ng kung itatawid ba, magsisexy ba, o ano, parang we both decided naman na parang sabi ni Boss Vic, hindi mo pwedeng i-stop si Mac doon sa Malin. Di true enough, di ba, nagkakaroon ng kaguluhan, di ba? So, tuloy pa rin natin yung pag Viva Max ni Max, ni Mac Morales, tutuloy pa rin natin lahat ng mga plano, tuloy pa rin yung pag Magic Boys ni Mac Morales, tuloy pa rin natin yung Annalyn. So, parang dating kami yung masusunod kung bahala na kung magdi-detach yung mga followers o mag-continue, bahala na sila. But we don't stop explaining sa mga sumunod na pag gumawa si Mac ng mga movie na mga sexy or wholesome movie, it doesn't mean ayaw na niya kay Annalyn. So, siyempre, this is work. And alam naman natin, bago nakipag-partner sa Mac Morales kay Annalyn, artista na talaga siya. Magic Voice na talaga siya. So, nag-add na lang siguro ng variety nung pumasok si Annalyn sa buhay ni Mac Morales. So, yun yung win-win situation. Nakinabang si Mac, nakinabang si Annalyn. Then, kaya nga nakapag-concert si Annalyn. Parang tinawid din namin si Annalyn to from social media vlogger to a performer on stage. Tapos binigyan ko siya ng magandang prestige photoshoot. Ako yung nag-direct ng first concert ni Annalyn. So win-win situation. Hindi lang naman masabi mo na kaya sikat na sikat si Mac, hindi ko sa Annalyn. Parang parehong nakinabang. Tama naman. Parehong nakinabang.